Nagbalik ang binastad niya na utusan lamang. Nanlamig siya sa ginawa nito nang muli silang magkita. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mabait at matulunging bata. Isa lang yan sa mga salitang madalas na ginagamit ng ibang tao sa tuwing ilalarawan nila ang batang si Jeline. Lumaki ito sa isang maliit na pamilya. Bagamat hindi ganoon mayaman at kahit na minsan na rin silang nagigipit sa pera, nagagawa niya pa rin tumulong sa mga taong alam niyang walang-wala sa buhay. Malambot ang puso nito, lalo na sa mga ligaw na hayop sa lansangan. Sa tuwing makakakita siya ng inaabandonang pusa o kaya naman ay aso, hindi siya nagdadalawang isip pa na bigyan ito ng makakain. Napakawalang puso naman ang nagtapon sa'yo rito. Sambit niya sa sarili bago dinampot ang isang kuting na kanina pa sumasama sa kanya. Marami na tayong alaga sa bahay, Jeline. Saad ng tatay niya nang makasalo nila ito sa hapunan. At saka wala na tayong maipapakain dyan sa kanila. Hindi rin naman masamang tumanggi sa paghingi ng tulong ng iba, anak. Pero tay, nakakaawa po kasi siya kaya kinuha ko na. Lumingon ang tatay niya sa pusa at muling bumuntong hininga, lalo na nang makita nito ang sugat sa hita ng kuting na kinuha ng anak. May sugat pa siya, nak. Naku, wala tayong pera para maipadala siya sa veterinaryo. Muli nitong saad na tila ba gusto pang magbago ang desisyon ng maliit na bata. Mamamatay lang siya dito, Jeline. Aalagaan ko po siya, tatay. Muling pamimilit ang anak na dismayado niya na lang na inilingan. At isa pa po, maliit na sugat lang naman ang nasa hita niya. Nakangiting humaplos sa hita ng tatay niya ang asawa nito na para bang sinasabi rito na hayaan na ang batang magdesisyon. Pagbigyan mo ng anak mo, mahal. Aniya, huwag ka mag-alala dahil pagsasabihan ko na siya sa susunod. Huminga ng malalim ang tatay niya bago muling lumingon sa anak na ngayon ay abala sa paghaplos sa ulo ng kawawang kuting. Sige, pero yan ang huli, ha? Pangako, tay! Nakangiti nitong sagot bago lumingon sa kuting. Narinig mo yun, Penny? Dito ka na raw titira magmula ngayon. Nakangiti nilang pinagmasdan ng anak. Hindi man nila aminin, pero natitiyak nilang proud sila sa sarili nila na napalaki nila ng maayos ang anak nila. Kahit na hindi sila perpektong magulang. Ginawa nila ang lahat ng makakaya nila upang hubugin bilang isang mapagmalasakit at matalunging bata ang anak nilang dalawa. Sobra pong ibinigay niyong sukle, Ale. Sambit ni Jeline bago ibinalik sa matandang tendera ang perang sumobra sa sukli niya. Agad itong kinuha ng matanda at halos hilamusan ang muka nang dahil sa dismaya sa sarili. Naku, pasensya ka na, iha. Paumanhin nito, nanginitian ng bata. Ay, siguro napapagod lang ako. Mabuti na lang at tapat ka. Hindi tulad ng iba dyan na hindi nagbabalik ng sukli. Ngumiti siya sa matanda at sumagot. Hindi naman po ako tinuruan ng mga magulang ko na samantalahin ng ibang tao. Ang sabi rin po nila, mas malaki raw pong mawawala sa akin kapag kinuha kong hindi naman po pagmamay-ari. Kaya naman pala napakabuti mong tao. Puri ng matanda sa kanya na tinanguan niya. Very proud siguro sa iyong mga magulang mo, ano, Ineng? Dahil sa mga prinsipyo mo sa buhay. Ano po yung prinsipyo, Ale? Natawa ang matandang babae sa kanya bago nagkibit ng balikat. Saka mo na lang alamin ang tungkol sa bagay na yon.
Basta't ipagpatuloy mo lang ang ugali mong yan. Muling bumalik ang Ale sa loob upang dagdagan ang tinapay na binili ni Jeline sa kanya. At dahil mabuti kang bata, heto may premyo ka sa akin. Ay hindi na po Ale, aniya na hindi pinakinggan ng matanda. Baka po magkulang ng paninda ninyo. Walang magkukulang sa'yo kung tumulong ka sa kapwa mo. Sambit ng matanda bago inabot sa kanyang paper bag na naglalaman ng mga tinapay. Mag-ingat ka sa pag-uwi ha. Maraming sasakyan sa daan. Maraming salamat po, Ale. Nakangiting naglakad pabalik ng bahay si Jeline. Paulit-ulit niyang binilang ang sobrang tinapay na binigay sa kanya ng may-ari ng panaderya. At nang matapos sa pagbibilang, ay nakangiti siyang nag-angat ng tingin. Mabilis na nangunot ang noon niya nang makita niya ang gusgusing matanda na palagi niyang inaabutan ng barya noon. Manong! Nakangiti niyang tawag rito. Agad na sumilay ang ngiti sa labi ng matandang lalaki nang muli niyang makita ang batang palaging tumutulong sa kanya noon. Wala na po kayo sa bayan? Pinaalis na ako ng mga tanod doon sagot ng matanda habang nakaupo sa mga pinaglumaang karton. Nasa gilid sila ng daan, sa tapat mismo ng simbahan. Kahit maraming tao ang napapadpad sa gawin ng matandang lalaki, wala man lang naglakas ng loob na abutan siya ng pagkain. Bakit po, Manong? Dahil raw may amoy ako. Malungkot na sagot ng matanda bago ngumiti sa bata. Hindi ko alam na dito kayo nakatira. Opo. Nakangiting tumango sa kanya ang bata bago tumuro sa eskinita papasok. Doon po kami sa may pulang gate nakatira. Kung wala po kayong makakainan, pwede po kayong pumunta ron para makikain. Naku, Iha, wag na. Nakakahiya naman sa mga magulang mo kung makikikain pa ako sa inyo. Naku, mabait po mga magulang ko, Manong. Sagot ng bata bago kumuha ng isang perasong tinapay sa paper bag na dala niya. Heto po, may sobra po akong tinapay rito. Baka po hindi pa po kayo kumakain. Naku, Iha, wag na. Paulit-ulit na pagtangi ng matanda na di kalaunan ay tinanggap niya rin nang dahil sa labis na gutom. Maraming salamat, Iha. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Muli siyang nag-abot ng barya sa matanda. Hindi na po ako makakadaan ng Minimart Kayo na lang pong bumili ng panulak para sa tinapay. Naku, maraming salamat, Iha. Kulang ang binili mo, Jeline. Puna ng nanay niya pagkatapos sumilip sa paper bag na inuwi niya galing panaderya. Nagkamali ba ng bilang si Aling Bebang? Ay, hindi po, Nay. Mabilis na sagot ng anak na ikinakunot ng noo niya. Baka po nahulog ko lang nang hindi ko namalayan kanina. Pasensya na po. Alam ng nanay ni Jeline na nagsisinungaling ito dahil naroon siya at nasaksihan niya kung paanong nakipag-usap ang anak niya sa matandang pulube at kung paano niya itong binigyan ng tinapay. Ngunit sa halip na pagalitan ng anak, marahan niya itong hinaplos sa mukha at lumuhod sa harapan nito upang maglibel ang tinginan nilang dalawa. Hindi masamang tumulong, anak, at alam mo yon, diba? Tanong niya na marahan itong tinanguan. Ngunit hindi rin naman masamang magsabi ng wala o hindi sa mga taong nanghihingi ng tulong sa iyo, Jeline. Pero, Nay, umiling sa kanya ang nanay niya na bahagya niyang ikinanguso. Please, anak, makinig ka muna sa akin ngayon. Sinasabi ko to para rin sa ikabubuti mo, Jeline. Magkaiba ang paghingi ng tulong sa pananamantala. At wala ka pa sa wastong edad, kaya hindi mo pa naiintindihan ang mga sinasabi ko. Pero alam kong maiintindihan mo rin ako sa paglipas ng panahon, anak. Muli siyang huminga ng malalim at ngumiti sa anak upang iparating dito na hindi siya nagagalit. Gusto niya lang namang iparating sa anak
ang kaisa-isang rule na natutunan niya sa buhay. At iyon ay ang huwag magpakita ng kahinaan sa mga taong alam niyang sasamantalahin lang ang kabutihan ng anak niya. Hindi lahat ng taong humihingi ng tulong sa iyo ay kailangan talaga ng tulong, anak. Pwedeng ginagamit ka lang nila o hindi naman kaya ay sinasamantala lang nilang kahinaan mo. Paano na lang kung sa'yo na lang sila umasa? Paano kung hindi na sila gumawa ng paraan at umasa na lang sa'yo? Paliwanag niya sa anak bago muling huminga ng malalim at humawak sa magkabila nitong braso. Bata ka pa, anak, at alam kong hindi mo pa masyadong naiintindihan ang pagtakbo ng mundo. Kaya please lang, anak, huwag mong ipakita sa lahat ng tao na mabuti ang puso mo. At piliin mo lang ang mga taong tutulungan mo talaga. Okay lang ba yon, Jeline? Naiintindihan mo ba ang ipinaparating ko sa'yo? Opo, Nay. Malungkot nitong sagot sa kanya na ikinahinga niya ng malalim. Naiintindihan ko po. Kahit na napagsabihan na ng ina, patuloy pa rin si Jeline sa pagtulong niya sa mga taong kapuspalad. Hindi niya kayang tiisin ang mga ito. Kaya naman sa tuwing may sobra siya sa baon niya, dito na pupunta ang ilan sa mga ipon niya. Nasaan na kaya si Manong? Tanong niya sa sarili nang mapansing wala na roon ang matandang tinutulungan niya. Nang mapadaan siya sa panaderya ni Aling Bebang, halos manlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita ang matandang lalaki na naroon at abala sa pagtulong kay Aling Bebang sa panaderya. Nakita ng matandang lalaki si Jeline, kaya naman agad siyang pansamantalang tumigil sa pagtatrabaho at inaya ang bata na pumasok sa loob. Gumiti sa kanya si Aling Bebang, kaya naman tumango siya rito at sumunod sa matandang lalaki. Gulat ka, no? Natatawang tanong ni Aling Bebang sa bata, kasabay ng pag-iling. Nakita ko si Dionisio sa tapat ng simbahan nung nakaraang linggo. At nakita rin kitang tinutulungan siya. Kaya naman alam ko sa sarili kong mabait ding tao itong kaibigan mo. Kaya kinuha ko siya. Talaga po? Natutuwang tanong ni Jeline sabay lingon sa matandang lalaki. Hindi na po kayo titira sa lansangan yan, Manong. Tama ka, sagot ng matanda sa kanya bago ngumiti at lumuhod sa harapan ng bata. Marahan niyang kinuha ang kamay ng bata at marahang ngumiti rito. Ganito ang resulta ng kabutihang ginagawa mo sa kapwa mo, Iha. Hindi mo lang alam kung gaano ako nagpapasalamat sa kabutihang puso na meron ka. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikilala si Aling Bebang. Kung hindi rin dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nasa lansangan pa rin ako nakatira. Si Jeline ang naging dahilan kung bakit kahit na papaano ay guminhawa ang buhay ni Mang Dionisio. May kwarto na siyang tinitirhan na si Aling Bebang ang nag-provide. Binibigyan niya rin ito ng allowance sa pang-araw-araw, kaya kahit na papaano ay nakakaipon rin ito ng para sa sarili niya. Nakarating na sa nanay ni Jeline ang balita tungkol sa matandang hinusgahan niya nitong nakaraan. Kaya naman abot-abot ang kahihiyan niya para rito. Hindi niya lubos maisip na ang anak niya rin pala ang magiging dahilan upang gumanda ang buhay ng isang matandang nakatira lang sa lansangan noon. Pasensya na, anak, kung yan lang ang kinaya ng budget ko para sa hapunan. Paumanhin ni Leticia bago niya inilapag sa mesa ang platito na naglalaman ng 3 perasong tuyong inihaw niya. Walang kinita si nanay kanina kaya ganyan lang ang maihahapag ko. Sobra pa po ito sa sobra, Nay, sagot ni Brian na ikinangiti ng ina. Tara po, sumalo na po kayo. Sabay-sabay po tayong kumain ng hapunan. Nako, hindi na, anak. Para sa inyo na lang yan ng mga kapatid mo. Aniya, bago ngumiti sa panganay niyang anak. Busog pa naman ang nanay. Alam niyang magmula kagabi ay wala pa itong kain. Kaya naman hindi niya napigilang makaramdam ng lungkot para sa ina. Hindi tulad ni Jeline
Lumaki sa isang mahirap na pamilya si Brian. Siya ang panganay sa magkakapatid. Medyo bata pa ang mga kapatid niya, kaya naman alam niyang nahihirapan din ang nanay niya sa pag-aalaga sa mga ito. Lalo na't naggagatas pa yung isa. Madalas silang hindi kumain, tulad na lamang ngayon. Pakiramdam ni Leticia ay limitado lang ang pagkain nila at alam niyang hindi sasapat sa kanilang 4 ang 3 piraso ng tuyo at isang mangkok na kanin. Ayaw niya namang hatian pang magkakapatid sa hapunan. Kaya naman kahit na humilab na rin ang sikmura niya sa gutom, mas minabuti niya na lang na magsakripisyo para sa anak. "Kahapon pa po kayo hindi kumakain, Nay," sagot ni Brian bago tumayo at naglakad patungo sa gilid. "Saan ka pupunta, anak?" Kinuha niya ang isang supot ng lugaw na nanggaling sa feeding program kanina sa paaralan. Hindi niya ito kinain sa school dahil alam niya ang mangyayari ngayong gabi. Binalot niya ito ng plastic at dinala niya roon upang iuwi at gawing hapunan nilang pamilya niya. "Saan galing yan, Brian?" "Nagkaroon po ng feeding program kanina sa school, Nay." "At hindi mo kinain doon?" Nahihiyang tumango si Brian na ikinahinga ng malalim ni Leticia. "Gusto ko pong magsalo-salo tayo ngayon sa hapunan, Nay. Alam ko pong kahapon pa po kayo hindi kumakain. Nagsisinungaling lang po kayo sa amin." Naluluhang hinila ni Leticia si Brian at binigyan ng isang mahigpit na yakap na ginantihan din naman ito. "Pasensya na kung hindi ko kayo mabigyan ng magandang buhay, ha. Pangako makakaahon rin tayo sa buhay. Hindi man ngayon pero balang araw. Pangako yan, Brian." Madalas silang hindi kumain ng hapunan dahil hindi sapat ang mga bariyang nauuwi ni Leticia mula sa pangangalakal at panlilimos sa lansangan. Wala itong pinag-aralan, kaya naman pahirapan pa sa kanya ang maghanap ng trabaho, lalo na't hindi siya marunong magbasa. Sa ilalim lang din ito ng tulay nakatira, at kahit na iligal ang paninirahan nila sa lugar na yon, ay wala siyang choice kung hindi ang tiisin ang lahat. Simula nang mahiwalay sa asawa, dito na sila nagpasyang tumakas at napadpad naman sa bayang ito. Madalas ding magkasakit ang mga anak niya nang dahil sa nakakasulasok na amoy ng imburnal sa gilid ng bahay nila. Ngunit wala silang magawa kung hindi ang tiisin ito. Wala rin naman silang mapagpipilian, kaya naman kahit nalabag sa loob nila, nagtiis na lamang sila sa paninirahan rito. "Nay, wala na pong asukal," sambit ni Brian habang sinisimot ang mga butil ng asukal sa garapon. "Wala na pong gagatasin si Britney." Nagmamadaling lumapit si Leticia sa kusina at agad na nakaramdam ng panlulumo nang makita niyang tinutukoy ni Brian. "Patidiin mo na lang muna ng tubig," sagot niya bago kinuha ang bunso niyang anak mula sa kamay ni Brian. "Pasensya na, anak. Wala pang pera si nanay. Bukas ka na lang ulit mag-asukal." Dahil nga sa hikahaw sa buhay, walang ibang ginagatas ang bunso niyang anak kung hindi ang tinunaw na pulang asukal sa bote. Alam niyang hindi ito ligtas para sa anak niya, ngunit wala naman siyang ibang maisip na paraan dahil wala rin naman siyang perang pambili ng gatas. Agad na pumatak ang luha sa gilid ng mata ni Leticia na itinago niya kay Brian. Ngunit nakita ito ng bata at halos madurog ang puso ni Brian nang dahil sa nasaksihan, kaya naman nagdesisyon siyang gumawa na lang ng paraan. "Kahit barya lang po, ma'am," saad niya habang nakalahad ang kamay. Pagkatapos ng klase niya kanina, nagdesisyon siyang dumiretso sa plaza upang doon mamalimos. May 1 oras na rin siyang nakatayo sa poste ng ilaw, ngunit hanggang ngayon ay 10 piso pa lang ang nalilimos niya sa mga taong dumaraan doon. May ilang nagbibigay sa kanya, ngunit bago pa man siya nito bigyan ng 2 piso, ay kabi-kabila ng pangaral na nakukuha niya. "Nako, ang mga katulad mong bata,
hindi dapat nananatili sa mga lugar na katulad nito. Saad ng matanda na kausap niya kanina bago ito nag-abot ng piso. Maraming salamat po. Sagot niya na lang para matapos ang usapan. Malapit nang dumilim nang makauwi siya sa bahay nila. Nakapamewang siyang hinintay ng nanay niya sa labas ng bahay. May pag-aalala ang mababaka sa mukha nito, ngunit agad din itong naglaho nang maaninag niya si Brian na naglalakad pa uwi. Saan ka nang galing? Galit nitong sambit na ikinahinga ng malalim ni Brian. Papatayin mo ako sa pag-aalala, Brian. Alam mo naman kung gaano kadelikado ang lansangan ngayon, 'di ba? Paano na lang kung may dumukot sa'yo? Nag-iisip ka ba? Sa halip na pakinggan ang mga sermon nito, kinuha niya mula sa bag ang asukal na binili niya para sa kapatid. Nabigla si Leticia nang inabot nito sa kanya ang asukal na binili ng anak. Saan nang galing ang perang pinambili mo dyan? Hindi na po mahalaga yun, Nay. Sagot nito bago niya ito nilagpasan upang makapasok sa loob. Nandito na ako, Brittany. Brittany? Mabilis na hinila ni Leticia sa braso ang anak at galit na binalingan ng tingin. Huwag mo akong tinatalikurang bata ka. Ang sabi ko, saan mo nakuha ang perang pinambili mo rito? Namalimos po ko. Sagot ni Brian na ikinatigil ni Leticia sa gulat. Hindi ko po kayang tingnan yung kapatid ko na umiinom ng tubig sa bote. Asukal na lang pong dinidede nila. Ayoko pong maranasan nila kung anong naranasan ko dati. Mabilis na kinuha ni Leticia ang braso niya at tuluyan na siya nitong niyakap. Pasensya ka na kung napagtaasan ka ng boses ni nanay. Pasensya na, anak. Nang dahil sa guilt sa nangyari, ipinaintindi niya na lang kay Brian ang gusto niyang mangyari sa mga susunod na araw. Gusto niya na ito na lang ang magbantay sa mga kapatid niya at siya na lang ang maghahanap ng pera sa lansangan. Tulad ng ginawang panlilimos ni Brian noong nakaraan. Palimos po, Ale. Taas kilayin siyang pinagmasdan ng ingratang babae na hinihingan niya ng barya. Ang buong akala niya ay huminto ito upang bigyan siya ng kaunting tulong. Ngunit mukhang nagkamali siya sa naisip niya nang makita niyang nag-ibang templa ng babae nang humarap ito sa kanya. Mukha namang maayos ang pangangatawan mo. Bakit hindi ka magtrabaho? Singhal nito. Lumingon sa direksyon nila ang lahat ng tao sa plaza. Ang ilan sa kanila ay nagbulungan habang nakatitig sa kanya. Walang nagawa si Leticia kung hindi ang yumuko na lang sa kahihiyan, lalo na nang nagpatuloy ang babae sa paninigaw. Ang dami-daming trabaho na pwede mong ma-applyan? Bakit hindi ka mamasukan? Insulto nitong tanong na mas lalo niyang ikinaliit sa sarili. Tingin mo ba'y may mga taong tutulong sa'yo sa ginagawa mo? Ang kapal rin naman ang apog ng mga katulad niyong mga pulube para hingin ng mga barya ng mga taong naghihirap sa trabaho tulad ko. Kung hindi ka magbibigay, manahimik ka na lang. Sigaw ng isang tendero, dahilan upang bumalik ang tingin sa kanya ng matandang babae. Ang dami mong satsat. Hindi ka na nga nakakatulong nang mamata ka pa. Isa ka pa. Duro niya rito. Kung hindi dahil sa mga katulad mong konsentidor, hindi sana malalagi sa lansangan ng mga patapong tao na katulad ng babaeng to. Kung ayaw mong tumulong, di lagpasan mo. Sabat naman ng iba. Ang dami mo ring ebas, no? Feeling entitled yan? Isa pa kayo, mga mangmang. Habang parami ng parami ang mga sinasabi niya, mas lalo lang ding dumarami ang mga taong ipinagtanggol si Leticia sa kanya. Bago pa man siya kuyugin ng tao sa bayan, mas minabuti na lang ng matandang babae na umalis sa lugar na yon nang bubulong-bulong. Ayos ka lang ba?
Tanong ng ilan kay Leticia na nakarinig ng mga pangiinsulto sa matandang babae. Huwag mo nang isipin ang mga sinabi ng matandang yun. May problema kasi sa pag-iisip, kaya kung ano-ano na lang nasasabi. May punto naman siya. Sagot ni Leticia sa kanila na ikinalungkot ng mga ito. Kasalanan ko naman talaga kung bakit nagalit siya. Lumalaki lang ang ulo namin sa tuwing makakatanggap ng tulong galing sa mga katulad ninyo. Nako, wala kang kasalanan ate. Hindi lang talaga patas ang mundo. Sumabat ang tinderong nagtaboy sa babae kanina. Hindi naman sa pangingialam ha. Bakit kaya hindi mo subukang magtayo ng negosyo? Kahit na mag-sidewalk vendor ka lang muna. Magbenta ka ng mga sigarilyo at candy sa terminal. Makakaipon ka kapag nagnegosyo ka. Wala akong pampuhunan, kuya. Sagot niya na marahang tinanguan ng mga tinderang nakikiisyoso magmula pa kanina. Kung pumasok ka kaya sa karinderya ni Aling Susan? Suhestyon ng isa na peke niyang initian at inilingan. Ang balita ko'y naghahanap raw ng tendera si Susan. Diploma lang ang kailangan mo, iha. Magpasa ka lang ng diploma sa store niya. Di po ako nakapag-aral. Mahina niyang tugon na ikinalungkot ng lahat. Lumapit ang isang babae sa gilid niya at nagtaas ng kamay upang magbigay ng suhestyon. May alam akong trabaho. Kahit na hindi ka nakapagtapos ng high school. Basta't marunong ka magbilang ng pera at mag-inventory. Pasok ka rito. Sambit nito. Muli siyang yumuko sa kahihiyan bago muling nagsalita. Hindi po ako marunong bumasa at magsulat. Hindi po ako nakapag-aral eh. Sa kabilang banda, patuloy lang si Brian sa pagpapatahan sa kapatid niyang kanina pa umiiyak. Malalim na ang gabi, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin si Leticia. Wala naman itong nabanggit sa kanya na malilate siya ng pag-uwi, kaya naman hindi na iwasan ni Brian ang magtaka. Nang maaninag niya na ito sa labas, dali-dali niya itong sinalubong ng yakap. Lalo na nang makita niya itong malungkot. Alam niyang may pinagdaraanan ng nanay. Ayaw niya rin namang mabastos ito kung magtatanong siya, kaya naman sa halip na questionin ito, ay nagdesisyon na lang siyang yakapin ito. At nang sa ganon ay mabawasan ang lungkot nito. Nagpatuloy ang araw ni Brian. Sa tuwing may feeding program sa school, nagbabaon na siya ng plastic upang iuwi sa mga kapatid ang kakainin niya sana roon. Napansin ng mga kaklase niya ang ginagawa niya, kaya naman agad na nakarating sa pamunuan ng school ang tungkol sa ginagawa niya. Nang dahil sa nangyari, hindi na nagdalawang isip pa na tulungan ng pamunuan ng paaralan si Brian at ang pamilya na, lalo na nang malaman nitong tungkol sa buhay nila ng pamilya niya. Maraming salamat po talaga, sir. Natutuwang pasasalamat ni Leticia nung inoferan siya ng trabaho sa school bilang janitress na natutuwa niyang tinanggap. Hulog po kayo ng langit sa mga katulad kong mahirap lang. Nako, walang anuman, ma'am. Sagot nito bago ngumiti sa kanya. Pagbutihin mo lang ang magiging trabaho mo rito. Kahit na may trabaho na si Leticia, nagpatuloy lang din naman sa pamamalimos sa plaza si Brian. Bagamat nanggigitata ang uniforming gamit niya, sinikap niya pa rin magpatuloy sa ginagawa. Hindi tulad sa nangyari kay Leticia. Maraming naawa kay Brian. Kaya naman kahit na papaano ay kumikita siya ng 50 tuwing hapon. At ito ang ginagamit niya sa tuwing may project siya sa school. Wala siyang pasok kinabukasan. Kaya naman sa halip na magpalipas ng oras sa bahay, nagdesisyon na lang siyang umupo sa sidewalk habang may bitbit na lata. Wala siyang ibang damit, kaya naman ang sira-sira, ngunit paborito niyang t-shirt ang isinuot niya bago siya dumiretso sa pwesto ni Mang Dionisio dati. Doon siya umupo at naghintay ng mga taong mag-aabot sa kanya kahit na kaunting halaga lang.
Ito, ibigay mo to sa parents mo. Bilin ni Aling Bebang sabay abot ng paper bag kay Jeline. Bilin ni mama mo yan. Huwag kang mag-alala dahil bayad na yan kahapon pa. Sige po, Ale. Mag-iingat sa daan pa uwi ha. Bili naman ni Mang Dionisio na nakangiti niyang tinanguan. Baka naman kung saan-saan ka pa dumiretso niyan. Didiretso na po ako sa bahay at kanina pa po naghihintay si tatay doon. Sagot niya bago siya nagpaalam sa dalawa at lumakad palayo. Sa daan pa uwi ay hindi na iwasan ni Jeline ang mapatitig sa batang lalaki na nakaupo sa dating pwesto ni Mang Dionisio. Sira-sira ang damit na suot nito at madumi rin ang balat nito na animong pinahiran ng uling at lupa. Base sa mukha nito, mukha itong malungkot at nagugutom. Dahil sa angking kabaitan, hindi na nagdalawang isip pa si Jeline na lapitan ng batang lalaki. Agad na nag-angat ito ng tingin nang inabutan niya ito ng isang pirasong tinapay. Para sa'yo. Kahit na nagtataka, agad iyong kinuha ni Brian sa kamay ng batang babae at kinagatan. Agad na sumilay ang ngiti sa labi ni Jeline nang makita niyang ginawa ni Brian. Ang buong akala niya ay tatanggihan ito ng batang lalaki. Ngunit mukhang nagkamali siya sa inakala nito. Kaya agad na nangunot ang noon ni Brian nang umupo sa sementadong daan ang batang babae katabi niya. Walang mababakas na pandidiri sa mukha nito. Kaya naman hindi na iwasan ni Brian ang magtaka. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa batang babae. Marahan itong natawa sa tanong niya bago sumandal sa pader na nasa likuran nilang dalawa. Gusto ko lang maranasan kung ano nga bang pakiramdam ng nasa sitwasyon mo. Sagot nito na mas lalo niyang ikinakunot ng noo. Aminin niya man o sa hindi, ngayon lang siya nakarinig ng ganoong kababaw na rason. Baka sa mukha ng batang babae ang tuwa. Habang wala namang nagawa si Brian kung hindi ang mapatanong sa sarili kung bakit iyon ang nasabi ng babaeng katabi niya. Ginawa mo bang katatawanan ng sitwasyon ng mga katulad kong pulubi sa lansangan? Agad na nangunot ang noo ni Jeline bago lumingon sa kanya. Hindi ganun na. Sagot nito na hindi na sinagot ni Brian. Buong buhay ko kasi, palagi na lang akong tumutulong sa mga katulad mo. Kaya gusto ko lang din maramdaman kung ano bang pakiramdam na malagay sa sitwasyon mo. Mahirap at alam kong hindi mo kakayanin. Sagot ni Brian bago sumandal sa pader. Kung ako sa'yo, pangarapin mo ng lahat, huwag lang to. Tumango na lang si Jeline sa sinabi niya bago siya muling lumingon dito at naglahad ng kamay upang makipagkilala. Ako nga pala si Jeline. Anong pangalan mo? Brian. Sagot nito bago itinaboy ang kamay ng batang babae palayo sa kanya. Hindi ko natatanggapin ang pakikipagkamay mo. Marumi kasi ang palad ko. Naku, wala namang problema sa akin yun, Brian. Sagot nito bago sapilitang kinuha ang kamay ni Brian at nakipagkamay dito na ikinagulat niya. Nice meeting you, Brian. Kahit na hindi naging maganda ang simula nilang dalawa, hindi rin ito nagtagal dahil sa pagiging kwela ni Jeline. Napag-alaman din nilang dalawa na pareho lang sila ng school na pinapasukan sa elementary, kaya naman maging sa break time ay magkasama silang dalawa. Minsan ay nagtutulungan din sila, lalo na sa tuwing nahihirapan ng isa sa kanila sa mga project. Dahil nga sa kulang sa kagamitan si Brian, si Jeline ang nagpo-provide ng mga materyales na gagamitin nilang dalawa. Sa tuwing nahihirapan naman si Jeline sa pagsusolve ng mga math problems, si Brian ang nandyan upang saklolohan siya. Lalo na't may angkin din itong talino na namana niya sa ama. Hindi kasi ganyan ang pag-solve dyan, Jeline. Natatawang reklamo ni Brian.
Kahit na napipiko na siya sa paulit-ulit niyang pagtuturo kay Jeline sa problem na yon. Unahin mo kasi munang kunin tong absolute value ng mga numbers. Tapos kapag natapos ka na, tsaka mo siya isubtract sa smaller. Aba, tumataas yata ang grades mo sa math, anak. Natutuwang tanong ng tatay na ipakita niya rito ang marka niya sa mathematics. Nakakapagpasa ka na ba ng mga project, anak? Tanong naman ni Leticia kay Brian na animong nagmamadali pa sa paglalakad patungo sa mesa kung nasaan ang anak. Pasensya na, ngayon ko lang kasi nakuha ang sweldo ko. Nakapagpasa ka na ba? Ay opo, inay. Okay na pong project ko. Saan ka naman kumuha ng pera, anak? May kaibigan po akong tumutulong sa akin. Magkasabay na sagot ng dalawang bata sa magkaibang pagkakataon. Nagpatuloy lang ang pagkakaibigan ng dalawa na naputo lang nang magdesisyon ng mga magulang ni Jeline na bumalik ng probinsya at doon na manirahan. Kahit nalabag sa loob niya ay bumalik doon, wala rin naman siyang magawa dahil desisyon ito ng mga magulang niya. Ngunit bago pa man sila lumuwas pabalik ng probinsya, ay dali-dali niyang pinuntahan sa bahay si Brian. Sa bahay nila sa ilalim ng tulay upang magpaalam. Babalik na kami sa probinsya ng mga magulang ko. Saad nito na bahagyang ikinalungkot ni Brian bago tumango. Mukhang hindi na tayo magkikita pa. Mukha nga. Tango nito sa kanya bago siya lumapit sa kaibigan at niyakap ito. Mamimiss kita, Jeline. Mamimiss din kita, Brian. Umalis si Brian sa pagkakayakap sa batang babae bago itong umiti. Pag naging maayos na ang buhay ko at alam ko sa sarili kong may maipagmamalaki na ako sa'yo, babalikan kita, Jeline. Tumango ang batang babae sa kanya bago umiti. Aasahan ko yan, Brian. Kahit na naging mahirap para kay Brian na magpatuloy, nagpatuloy pa rin siya sa pag-aaral. Sinikap niyang makakuha ng matataas na grado upang makakuha ng scholarship sa school na pinapasukan niya, hanggang sa nakapag-aral na siya ng kolehiyo. Para lamang maigapang ang tuition niya, sinubukan niya mag-extra sa maraming trabaho. Ultimong pagko-construction ay pinasok niya, hanggang sa tuluyan na siyang nakapagtapos ng kolehiyo. Nang dahil sa sipag na ipinamalas niya, agad na nagbunga ang lahat. Sa tuwing nakakakita siya ng tinapay, naaalala niya ang tungkol kay Jeline. Kahit na ilang taon na rin ang lumipas simula nang huli silang magkita, hindi niya rin maipagkakaila na hanggang ngayon ay buhay na buhay sa alaala niya ang itsura nito. Mula sa maamo nitong mukha hanggang sa mabait nitong katauhan. Sa ulado niya maging ang ugali nito. Ay, wala na akong ibang hihilingin pa kung hindi ang mag-cross muli ang landas nating dalawa, Jeline. Aniya sa sarili bago inihulog ang barya sa wishing well. Nang dahil sa sipag at pagpupursige, nakapagpatayo si Brian ng malaking pastry shop sa buong bayan. Marami ang nagulantang nang malaman ng lahat na tuluyang umusbong ng umusbong ang maliit niyang negosyo noon. Maging si Aling Bebang at Mang Dionisio na tumulong sa kanya noon ay nagulat din sa paglago ng maliit nitong pastry shop. Hanggang sa naging reseller na rin sila ng mga tinapay na ibinebenta ng negosyo ni Brian. Abay, milyonaryo ka na, Brian! Puri ni Aling Bebang na ikinatawa nila. Alam mo, sa tuwing nakikita kita, naaalala ko rin si Jeline. Kamusta na kayang batang yun? Simula kasi nung bumalik sila sa probinsya nila, abay hindi na siya muling nagpakita pa rito. Baka nga may pamilya na rin yun. Saad naman ni Mang Dionisio na ikinalaho ng ngiti ni Brian. Kay gandang bata nun eh. Kaya paniguradong may pamilya na rin siya.
Ay basta, kung nasan man siya naroon, hangad kong kaligayahan niya. Muling saad naman ni Aling Bebang kasabay ang pagngiti. Kung hindi dahil sa kanya, baka nga wala na rin ako ngayon. Sobrang bait talaga ng batang yon. Sa tuwing may problema ako, palagi siyang nandyan. Mas lalong limuko si Brian sa kinatatayuan niya habang pinapakinggan ng dalawa. Sana nga naging matinurin ang asawa niya. Swerte niya dahil mabuting tao ang batang iyon. Hindi rin. Pagsalungat ni Mang Dionisio na ikinataas ng kilay ni Aling Bebang. Malayo na, may asawa na yun ngayon. Tingnan mo si Brian. Agad na nangunot ang noo ni Brian bago siya hilaw ng ngumisi kay Mang Dionisio. Kay kisig na bata, pero hanggang ngayon ay torpe pa rin sa babae. Hindi kailanman nagkaroon ng nobya. Malay mo mag-cross ang landas na lang dalawa. Tapos magkita sila na hindi sinasadya. Kakanood mo ng K-drama yan, Dionisio. Tumigil ka nga. Reklamo ni Aling Bebang na tinawanan niya. May asawa man siya o hindi, alam kong hindi na siya kailanman babalik dito. Alam mo ba yung balitang kumalat tungkol sa pamilya nila noon? Oo, anong meron doon? Nako, totoo raw ang balitang yon. Dagdag ni Aling Bebang na ikinakunot ng noo ni Brian. Kaya panigurado akong may trauma ng batang yon kung babalik man siya dito sa bayan natin. Bakit po? Tanong ni Brian na ngayon na lang ulit yata nagsalita. Ano po bang balitang yan? Nagdalawang isip pa muna si Aling Bebang kung ibabahagi niya ba kay Brian ang tungkol doon. Ngunit hindi rin nagtagal ay inamin niya sa binata ang tungkol sa pamilya ni Jeline. Lalong-lalo na sa nanay nitong gumawa ng iskandalo tungkol doon sa isang pulubi sa plaza dati. Ako nga pala si Jeline, mga bata. At ako ang magiging advisor niyo para sa taong ito. Pakilala ni Jeline sa bayuko sa mga bata. Ngumiti siya sa mga ito bago muling nagsalita. Handa na ba kayo para sa mga activities natin ngayong araw? Nang matapos si Jeline sa pag-aaral ng kolehiyo, hindi na siya nagdalawang isip pa na mag-apply sa school na pinasukan nilang dalawa noon ang kaibigan niya. Sa katunayan nga, ay mag-iisang buwan pa lang siya rito sa school. At dahil nga sa pagiging abala sa trabaho, hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataong dumaan sa panaderia ni Aling Bebang. Ang sabi nila ay iba na raw ang nagmamay-ari ng establishment na yon. Sagot ni Andra sa tanong niya tungkol sa panaderia ni Aling Bebang. Bakit? May problema ba? Nakaramdam ng lungkot si Jeline nang dahil sa nalaman. Ngunit ginawa niyang lahat upang itago ang lungkot niya nang dahil sa nangyari. Nang minsang dumaan siya sa establishment na tinutukoy ni Andra, agad na nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang naroon pa lang dalawa. Nako, namiss ka namin, iha! Lumawak ang ngiti niya, lalo na nang sinugod siya ng dalawang matanda ng yakap na hindi niya inaasahan. Ilang taon na rin ang lumipas simula nung umalis siya, kaya naman hindi na rin siya nagtaka kung bakit mas lalo lamang nagkaedad ang dalawa. Nalaman niya sa dalawa na nagbago na raw ang pangalan ng business ng dalawa. Ngunit mas lalo lamang siyang nagulat nang isinawalat ng mga ito sa kanya kung sino na ang nagmamay-ari ng business na nire-resell nila. Si Brian? Oo, anak. Sagot ni Aling Bebang na mas lalo niyang ikinatigil sa gulat. Nandito siya kahapon at madalas din siyang magpunta rito sa tuwing may delivery. Baka nga magkita rin kayo sa pinapasukan mo dahil madalas din siyang manatili roon. Hindi maipagkakaila ni Jeline na nagulat siya sa nalaman. Sinubukan niyang magtungo sa ilalim ng tulay kung saan nakatira ang kaibigan niya noon. Ngunit hindi na rin siya nagulat nang wala na ang bahay ng mga ito roon. Sino ba naman ang mananatili sa lugar na iyon
kung naging milyonaryo ka na. Patuloy lang na nakakatanggap ng mga tinapay para sa feeding program ang mga bata sa eskwelahang pinapasukan ni Jeline. At hindi niya maipagkakailang nangingiti-ngiti rin siya sa tuwing maaalala kung paano silang nagkita at nagkakilala ni Brian noong una. Una niya itong nakita sa feeding program, tulad ng nangyayari ngayon sa school nila. Nang makita niyang inihain ng mga co-teachers niya mga bagong dating na tinapay, hindi niya rin napigilang maalala ang una nilang pag-uusap ni Brian noon. Wala siyang ideya kung sinong sponsor ng tinapay. Saad ni Beverly nang ito naman ang nakausap niya. Pero ang sabi nila ay hinahanap na raw ngayon. Iimbitahan nga na maging inspirational speaker para bukas. Tumango siya sa paliwanag nito bago muling pinagbasta ng mga batang kumakain ng tinapay at lugaw na inihanda ng paaralan para sa mga ito. Hindi pamilyar sa mga mata ni Jeline ang lalaking umakyat sa stage at nagpakilalang major sponsor ng weekly feeding program ng school na yon. Ang buong akala niya ay ang kaibigan niya ang aakyat sa stage. Ngunit mukhang nagkamali siya sa inakala niya. Nagpatuloy lang si Brian sa pagkukwento tungkol sa mga karanasan niya sa buhay. Hindi niya rin nakalimutang umpisahan ang speech niya mula sa pagtira niya at ng pamilya niya sa ilalim ng tulay. Sa panlilimos ng nanay niya sa lansangan para lamang may maipambili ng pagkain kinahapunan. Sa pananaboy ng ilang bata sa kanya nung mga panahong namamalimos siya. Hanggang sa napuntang pagbabalik tanaw niya. Sa kaisa-isang babaeng nag-inspire sa kanyang magpatuloy lang sa buhay noon. Agad na natikom ni Jeline ang bibig niya habang pinapakinggan ang mga sinasabi ng lalaking iyon. Tila ba hindi rin niya maipagkakailang tumutugma ang kwento nito sa pagkakaibigan nilang dalawa ni Brian. At nang magpakilala ang lalaking iyon bilang Brian at binanggit niya ang pangalan ni Jeline sa stage, hindi na siya nagdalawang isip pa na pumunta roon. "Jeline, saan ka pupunta?" tanong ni Rebecca. Hindi niya ito pinansin at bagkos ay nagdesisyon na lang siyang umakyat sa stage na nakakuha sa atensyon ni Brian. Natigil ito sa pagsasalita, lalo na nang nag-cross ang mata nilang dalawa. "Jeline?" Wala sa sariling bulong ni Brian na narinig niya. Nanubig ang mga mata ni Jeline sa halo-halong emosyon bago ito nagpigil ng ngiti at paulit-ulit na tumango sa kanya. Nasaksihan ng lahat ang tagpong iyon na mas lalo lamang nagpahiyaw sa lahat nang tumakbo si Jeline patungo kay Brian upang bigyan ito ng isang mahigpit na yakap na ginantihan naman ng binata. "Oo, ako to, si Jeline." Mahinang sambit ni Jeline bago siya humikbi at naiyak sa balikat ni Brian. Nangingiting tumango si Brian sa kanya kasabay ng paghigpit ng yakap nito sa dalaga. "Alam ko, dahil kilalang kilala kita, Jeline." Sambit niya kasabay ng pagbuntong hininga at pagngiti sa sarili. "Nakita rin kita. Matagal kitang hinanap." "Nandito na ako, Brian." Usal ni Jeline. "Nandito na ako." Sa paglipas ng buwan, nagdesisyon si Brian na ligawan si Jeline hanggang sa sinagot niya ito at niyaya niya itong pakasalan. Kahit na naging mag-asawa ng dalawa, hindi pa rin nakalimot ang mga ito na tumulong sa kapwa sa pamamagitan ng pag-donate sa mga charities. At doon na nagsimula ang pangarap ng dalawa, ang tumulong sa mga kapuspalad na pinagdaanan din nila noon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!